Good day mga ka-soilmate at kapwa ko retirees. I hope you are enjoying your Canada Day. Ako at saka husband ko lang ang nandito sa house na ito on this day kasi yung dalawa kong anak ay nag-work and then yung mga apo ko ay sinama kasi it's a very festive day, ang Canada Day, especially in Langley and Surrey or the other parts ng Canada, nagse-celebrate sila pagka Canada Day. Parang birthday yan ng isang country. So, 158 years na ang Canada today. Diba? As a country, malayo na ang narating. Samantalang kami, ito yung aming 20th year na nagse-celebrate ng Canada Day sa Canada. 19 years na celebrate ng Canada Day. No, kasi magto 20 years pa lang kami this coming July 25. So, magandang balikan yung mga nangyari sa aming buhay. Very briefly, I would say, may mga struggle, may mga challenges, but in general, talagang naging mabuti ang Canada sa aming pamilya. Hindi kami masyadong nahirapan when we started because may mga kaibigan kaming na-meet at nakita muli after a while. Yung classmate ko, yung pinsa ng husband ko, they're all very supportive as we start our life in Canada. Tapos, siguro maganda rin na sabihin na kapag pumunta ka dito together with your family, na ang family mo aware na everyone should take part, to take active role in pulling their resources and energy and efforts to get by. Maganda yung alam nila at the start. Kahit na ang bunsang anak ko at the time is 13 years old, tapos the oldest son is I think mga siguro 21 going to 22. So yun yung mga age range ng anak ko. But alam nila na kailangan tulong-tulong kami para maging successful kami sa Canada. So sa akin ang measure of success is hindi yung pera, hindi yung may bahay ka, may lupa, may sasakyan. Ang nakita kong measure of success is that during those time at saka currently how it impact our life today is that ang success sa amin yung paano namin napanatiling buo yung pamilya namin despite challenges. Yun ang nakita ko. At isa pa yung the beauty na kahit meron challenges, always nakikita mo pa rin yung positive. Kanina lang na I just watched a short video where a 60-year-old lady is narrating paano nung namatay ang asawa niya, anong pagtingin ng anak niya. Ang nanay ba ay isang burden, another load to carry? So sa akin, at the age of magta-turning 71 na ako, naiisip ko rin, yung ba yung naiisip ng anak ko sa akin, ng mga anak ko sa akin o sa aming mag-asawa. But yung initial observation namin, since we moved here, nakita namin na yung mga anak namin, they don't care about our finances. They just concerned na sasagot ba yung aming medical needs, yung aming personal needs, happy ba kami, meron ba kaming complain, how we live together. So, yun ang aking measurement of success. Na ang mga anak mo, hindi nila tinitignan na burden ka. At pinababayaan ka, inavigate mo yung journey mo dito sa retirement years. Ito yun sa akin nga post-retirement kasi I've been retired, ang husband ko more than siguro more than 10 years. Ako more than 5 years, ganyan. Nakita ko never sa mga ako nagtanong na, Mama, ano yung aming anong aming mamanahin sa'yo? Yun ang natutuwa ako. Ang tanong nila, Mama, napakaaga naman ng mga pamana niyo sa amin.
Ano pa mana, ano ko, jokingly said, yung mga arthritis namin, yung mga asthma namin, ang aga naman ng pamana nyo. So, kahit joke yun, I mean, nakakatuwa kasi pinag-uusapan ninyo yung mga ganon, pero very lightly, no? So, hindi sila tumingin, hindi sila tumingin na ano pa mana nyo in terms of resources and in terms of financial. Parang hindi yun ang naging concern nila. Nagjo-joke sila na yung sakit nila ngayon, yung nararamdaman nila ay because of the genes. Yun ang kinontribute namin sa DNA nila. Yun nga yung tawag nila doon, DNA contributors, no? Or nakakatuwa. Pero ngayon, Canada Day, naisip ko na dapat magpasalamat, continuous gratitude sa all the blessing na binibigay sa atin. At yun, yung again, family pa rin. Pag Canada Day, parang ang pamilya mo ay small Canada community na kahit alien ka sa lugar, nagiging comfortable sa iyo ang mamuhay dahil alam mo, merong kang kasama na magna-navigate ng next few years mo sa dito. I don't know how long, I don't know how short, kasi only God knows, no? Kaya sa mga senior na katulad ko o mga retired, di man nagtrabaho pero nandito na sa 70 decade na life, ang masasabi ko lang, kahit hindi kayo nagta-travel, enjoy nyo yung sarili nyo wherever you are. Ako, gusto kong mag-travel pero mas nag-i-enjoy kasi ako now dito sa aking munting garden. Parang kami ng husband ko, parang ito yung haven sa amin. Pag yung mga small successes, small creation na ginagawa ng husband ko, tuwan-tuwa na ako doon. Kasi yun yung mga hindi ko nagawa nung panahon ako'y nagtatrabaho pa. At ako'y busy pa magpalaki ng mga anak ko. So, salamat Canada for giving us this space under the sun. And we are truly grateful and we are very honored. We have want to express our gratitude sa lahat ng mga blessing na binibigay niyo sa amin. Di man pinansyal, pero yung security at peace of mind, yun yung mga measurement of success at this state. Sana lahat ng senior ay doing very well. Wala silang sakit. Kung may sakit man, alam nila na they can hope na merong care and attention na ibibigay sa kanila ng family members nila. At kung sakasakaling namumuhay ang mga senior at ka-retirees katulad ko na mag-isa, make the best, no? Maraming vlogs, maraming YouTube channel, maraming worthwhile TV program na pwede nyong panoorin para maging masaya kayo. At even mas, no? Kung hindi kayo labas dahil sa meron kayong kapansanan, even daily TV mass meron tayo. Magtanong lang kayo sa mga kakilala nyo how you can access yung mga provision na gano'n para sa senior, para mabuhay kayong komportable, masaya at enjoyable. So everyday sinusulat ko yung mga na nagawa ko, not to account but to really making sure na wala akong sinayang na oras, at yung oras na in-spend ko doing something ay worthwhile at nag-i-enjoy ako. Parang another career after retirement. So sa lahat ng kakilala ko at hindi ko man kakilala pero nag-watch ng vlogs ko, maraming salamat. At I hope you're enjoying your Canada Day, and we will join together to navigate
the next days, months, and years of our life in Canada. Again, this is Au Lucas. Maraming salamat for watching my vlog, for sending me direct messages or messages sa my messenger. At happy ako kasi kahit mga maiksi, kahit hindi kayo marunong mag-access para makasubscribe kayo, but again, I still receive, some people are enjoying what they found in my vlogs. Comment lang kayo, subscribe, and if you really like lang. Kung hindi, no worries. Kasi ako, I just wanted to document and to have something to look back. No? So, pagka talagang napakatanda ko na, again, whatever my videos, ito yung magsisilbing mga documentation, how I did when I was still young, at the age of 60s or 70s. Bye for now. Thank you for watching. Again, maligayang kaarawan sa aming bansang Canada. Bye. Thank you.